Mahigit 4 na taon ng akala ni Putin at mga kasabot niya na makakalusot sila sa pananakop ng Ukraine. Kahit hindi bumagsak ang Ukraine sa pananakop, iniisip ng Kremlin na makakaiwas sila sa pananagutan. Nagbago ng lahat. Mahigit 30 bansa ang nagkaisa para gumawa ng kulungan para kay Putin at sa kanyang mga alipores. Dumarating na ang hustisya. Nailatag ng pundasyon habang 12 ng bansa ang naghahanda, isa lang si Putin at mga kasamahan niya sa tribunal gaya ng sa Hague. Noong Mayo 15, lumabas ang balita na nilikha ang espesyal na tribunal para sa krimen ng agresyon laban sa Ukraine. Ibig sabihin ng tribunal na yon ay may espesyal na hukuman na handang hatulan si Putin at marami pa niyang taga-suporta para sa krimeng wala sa jurisdiksyon ng ICC. Kung akala ni Putin maliit lang ito, nagkakamali siya. 12 ng bansa, karamihan mula Europa, ang nagtulungan para matiyak na magiging banta kay Putin ang tribunal habang siya ang namumuno sa Russia. Sa kabuuan, 36 na bansa ang lumagda bilang suporta sa tribunal. At lahat sila ay nagkasundo na, ito ay makakaroon ng punong tanggapan sa isang lungsod na may mahabang kasaysayan pagdating sa batas. Sa The Hague, Netherlands, lilitisin sina Putin at ang mga kasabot niya. Ibig sabihin, sa lungsod ng kapayapaan at katarungan, maaring gumuho ang imperyo ni Putin. Labis na natuwa rito ang Foreign Minister ng Ukraine, Andriy Sybiha. Nandun siya ng opisyal na binuwang tribunal at nagpost sa X para ipaliwanag kung bakit mahalaga ito sa Ukraine. Isang makasaysayang araw ito. Gumagawa tayo ng kasaysayan. Tulad ng Nuremberg Tribunal, 80 taon nang nakalipas, ang espesyal na tribunal sa The Hague ay magbabalik ng hustisya mula sa guho ng digmaan ayon kay Sybiha. Tinawag niya ang pagbuo ng bagong entity bilang punto na walang balikan para kay Putin dahil legal na realidad ng espesyal na tribunal. Ipinaliwanag ni Sybiha ang saklaw ng tribunal at sinabing, lumiliha tayo ng infrastruktura ng pananagutan na may 3 haligi, espesyal na tribunal, rehistro ng pinsala at komisyon ng mga paghahabol. Pag-uusapan pa natin ang estruktura mamaya, pero maraming bansa ang kasali sa tribunal na ito. Ang listahan ng mga bansang sumuporta sa tribunal ay parang talaan ng mga pangunahing kaaway ni Putin sa Europa. Ang pinakamakapangyarihang bansang kasali ay Pransya, Alemanya, UK at Netherlands na host ng tribunal. Marami pang iba, malalaki at maliliit. Lumagda rin sina Andorra, Austria, Belgium, Croatia at Cyprus. Ganoon din ang Denmark, Finland, mga bansang Baltic, Estonia, Latvia, Lithuania at Czech Republic. Dagdag pa sa listahan ang Greece, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Spain, Sweden at Switzerland. Kahit ang mga maliliit na bansa tulad ng San Marino at Monaco ay ginamit ang pagkakataon para ipahayag ang kanilang pagkasuklam sa mga ginawa ni Putin at kinumpirma na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapanagot ang lider ng Russia. May mga lumagda rin mula sa labas ng Europa, gaya ng Costa Rica at Australia, na sumuporta sa espesyal na tribunal. Sa Europa, inendorso ng Unyong Europeo ang tribunal, kahit may mga bansang miyembro tulad ng Bulgaria, Malta, Slovakia at Hungary na hindi pa lumalagda. At nariyan ang Ukraine. Mapapansin ng mga mapanuri na wala sa listahan ng US, isang malaking pangalan. Hindi sumali ang Amerika sa espesyal na tribunal dahil mas gusto nitong itulak ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na magwawakas sa digmaan kaysa dalhin sina Putin at kasamahan sa paglilitis. Gayunpaman, bukas pa rin ang listahan para sa sinumang bansa na gustong sumali. Malawak ng lambat para kay Putin at mga kasama niya. Lalawak pang lambat habang dumarami ang pumipirma at hindi na matatakasan kapag sinuportahan ng US ang tribunal. Napirmahan na ang mga dokumento kaya opisyal na ang espesyal na tribunal. Pero ano nga ba talagang magiging estruktura ng lahat ng ito? Nagpahiwatig si Sybiha nang binanggit niya ang 3 haligi ng tribunal. Ayon sa Euronews, sinabi ni Alain Berset, Kalim General ng Konseho ng Europa, na nanawagan siya sa lahat ng kalahok na simulan ng kani-kanilang mga prosesong lehislatibo at maglaan ng pondo para agad makapagsimula ang tribunal. Ipinapakita nito na bawat lumagda ay magkakaroon ng sarili nilang legal na balangkas. Bagamat malamang ay makakakita tayo ng maraming pagkakapareho. At lahat ng 36 ay may ambag dito sa pamamagitan ng pondong gagamitin nila para itayo ang mga estruktura. Nauna ang EU sa iba sa paglalaan ng 10 milyong euro
o $11.6 milyong sa kanilang pagsisimula. Marami pang pera ang darating. Kapag sumunod ang ibang bansa, daan-daang milyong dolyar ang ilalaan at bubuuin ang malalawak na legal na balangkas para mapanagot si Putin. Bukod pa rito, isang komite na ang nalikha na siyang magbabantay sa taunang budget na nakalaan para sa gawain ng tribunal. Ang komiting yon ang magbabantay din sa mga mekanismo ng tribunal, kabilang ang pagpili ng mga hukom at piskal kapag dumating na ang panahon ng paglilitis at ang pagpapatibay ng mga panloob na lituntunin na magtatakda kung paano isasagawa ang mga paglilitis na yon. Lahat ng lumagda ay sumang-ayon na igalang ang kasarinlan ng tribunal na makakatulong ng malaki upang matiyak na hindi ito mababalot ng burokrasya dahil sa mga alitan sa loob. Ang nakikita natin dito ay isang nagkakaisang tugon laban sa salot na dulot ni Putin. At gaya ng alam nating lahat, ang pagkakaisa sa Europa ay laging huling bagay na gustong makita ni Putin. Isang legal na katotohanan ang tumama kay Putin. May mga tanong pa rin. Lalo na kung anong kahulugan nito para sa Russia at kung haharap pa kailanman sina Putin at mga kasamahan sa hukuman para sa kanilang mga krimen. Babalikan natin ang ikalawang tanong. Ang espesyal na tribunal ay matagal nang isinusulong ng Ukraine na itatag ng Europa, simula pa Disyembre 2022. Iniulat ng Atlantic Council ang sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ukol sa planong tribunal laban kay Putin para sa mga krimeng hindi sakop ng ICC at ibang umiiral na korte kriminal. Noong Disyembre, inulit lang ni Zelensky ang panawagan para sa tribunal na sinimulan niya kasabay ng pagsalakay ng Russia. Sabi ni Zelensky, ang krimen ng agresyon ang simula at dulo ng digmaan. Dagdag niya, ang pagsimula ng ilegal at di probokadong digmaan ay nagbubukas ng pinto sa libu-libong krimen tuwing may labanan at okupadong teritoryo. Matagal bago tinugunan ang mga panawagang iyon. Ngunit ang pundasyon ng kung ano ang opisyal na nating nasaksihan ay inilalatag na ilang taon nang nakalipas. Noong Mayo, 2025 maraming kaalyado ng Ukraine ang pumirma at sumuporta sa tribunal na layong magbigay ng iba't ibang hatol, kabilang ang habambuhay na pagkakakulong sa mapapatunayang nagkasala. Malaking kawalan ng Estados Unidos sa pag-endorso, kahit naging mahalaga ito sa paggawa ng espesyal na tribunal noong panahon ni dating Pangulong Joe Biden. Si kasalukuyang Pangulong Donald Trump nang namumuno ng gawin ng pag-endorso at tila mas nakatutok siya sa pagmamagitan sa mga usapang pangkapayapaan kaysa sa pag-uusig kay Putin. Wala namang tila nagbago tungkol dito. Ibig sabihin, ang pagiging opisyal ng tribunal ay katuparan ng matagal ng hangad ng Ukraine mula simula ng pananakop ni Putin. Isang legal na mekanismong nilikha para parusahan si Putin at ang kanyang mga kasamang kriminal sa digmaan na dati wala pa. Pero ang hindi alam ng marami ay ang buong dahilan kung bakit kailangang umiral ang tribunal na ito ay dahil may isang partikular na krimen na hindi maaring hatulan si Putin ng mga umiiral na korte. Bago natin ibunyag kung anong krimeng yon, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Marami pang palabas, kaya mag-subscribe para updated ka sa channel. Karaniwan, ang mga uring krimeng uusigin ng bagong espesyal na tribunal ay hinahawakan ng ICC. Gustong papanagutin ng Ukraine si Putin at ang pinakamarami sa kanyang mga kaalyado hanggat maaari sa krimen ng agresyon. Halos lahat ay sang-ayon na nagkasala sina Putin at mga general niya sa krimeng ito. Ganito inilarawan ng koalisyon para sa ICC ang krimeng ito. Ang agresyon ay paggamit ng armadong puwersa ng isang estado laban sa soberanya, integridad ng teritoryo o pampulitikang kasarinlan ng ibang estado o sa paraang labag sa Charter ng United Nations. Ang mananagot sa krimeng ito ng ICC ay dapat isang lider pampulitika o militar, kabilang si Putin, mga kasabwat niya sa Kremlin, mga general, at ilang lider ng ibang bansa na tumulong sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Para magkaroon ng hatol, dapat mapatunayan ng korte na sangkot ang nasasakdal sa pagpaplano, paghahanda, pagsisimula o pagsasagawa ng agresyon ng estado laban sa ibang bansa. Kaya tiyak na may pananagutan si Putin. Wala talaga siyang magiging depensa laban sa alinman sa mga kasong ito. Pero may problema. At ang problemang ito ang dahilan kung bakit kailangang likhain ang espesyal na tribunal sa simula pa lang. Para mahatulan ng ICC ang lider sa krimen ng agresyon, dapat ang krimen ay konektado sa kasaping estado na lumagda sa Rome Statute. Hindi lumagda ang Rusya. Maaari pa nitong gamitin ang veto nito sa United Nations Security Council para haranin ng anumang referral na magbibigay daan sa ICC na usigin si Putin at mga sunod-sunuran niya sa krimen na agresyon. Hindi maaring panagutin ng ICC ang mga nagplano ng pananakop sa Ukraine para sa krimeng tinawag ng mga hukom sa Nuremberg na pinakamataas na internasyonal na krimen
na mililitis nila ang mga Nazi matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ibig sabihin na walang silbi ang ICC sa paghatol kay Putin sa kanyang mga krimen. May iba pang krimen ang leader ng Russia ayon sa DW at may mga ICC warrant laban kay Putin at kasamahan para sa mga tiyak na krimen tulad ng iligal na deportasyon at paglilipat ng mga bata at pag-atake sa sibilyan sa opensiba ng Russia. Hindi mapapanagot ng ICC si Putin sa krimen ng agresyon, pero kaya ng bagong espesyal na tribunal. Umiral ito para usigin ang mga krimeng hindi sakop ng jurisdiksyon ng ICC. Pero bumabalik tayo sa naunang tanong natin. Kung magiging epektibo nga ba talaga ang espesyal na tribunal sa pagdadala kay Putin at sa kanyang mga kasabwat sa hustisya? Mahirap sagutin ang tanong na yan. Sabi ng DW, karamihan sa pumirma para sa bagong tribunal ay mula sa Konseho ng Europa. Dating miyembro ang Rusya ng Konseho, ngunit tinanggal sila matapos salakayin ni Putin ang Ukraine. Hindi naging hadlang sa Konseho ang mga iyon para makilahok sa paglilitis laban kay Putin. Natanggal na ang isang hadlang. Ngunit mas mahirap kung paano tatargetin ng tribunal si Putin. Iniulat ng Euronews na ang krimen ng agresyon ay itinuturing na krimen ng pamumuno na nakasalalay sa mga nagpasya magsagawa ng agresyon, gaya ng pananakop sa ibang bansa. Karaniwan, ang ICC at bagong tribunal ay uusig sa troika sa Rusya na binubuo ng presidente, punong ministro at kalihim ng ugnayang panlabas. Ang iba pa ay maaari at tiyak na uusigin, kabilang ang mga mataas na opisyal ng militar na tumulong sa pag-organisa at pagmando ng pag-atake sa soberanya ng Ukraine. Ang pangunahing problema para sa tribunal ay ang isyu ng troika. Ang troika ay may immunity sa paglilitis na wala sila. Kaya para mausig si Putin kahit lampasan ang jurisdiksyon ng ICC, kailangan muna siyang mahuli at madala sa paglilitis. Maaring mangyari yon kung sakaling maging tanga si Putin at maglakbay sa isa sa mga bansang lumagda sa espesyal na tribunal. Kahit na mukhang malabong gawin yon ng presidente ng Rusya. Kaya ang kulungan para kay Putin ay kailangan maghintay. Ngunit hindi ito ang kaso para sa mga kulungang inihanda para sa marami niyang kasabwat na tumulong sa pagsalakay sa Ukraine. Maaring litisin ang mga wala sa troika kahit wala sila. Binanggit ng Euronews ang halimbawa ni Valery Gerasimov na siyang hepe ng pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Russia. Mahalagang kaalyado siya ni Putin at handang magsinungaling sa mga lider ng Russia tungkol sa mga nakamit umano ng kanyang hukbo sa Ukraine para makapagkunyari si Putin na maayos ang takbo ng kanyang pananakop, gaya ng ginawa niya noong Setyembre 2025 nang pinalabis ang tagumpay ng Russia sa Kupiansk at Pokrovsk. Sabi ng Euronews, posibleng litisin din ang matataas na opisyal mula Belarus at North Korea nang hindi sila humaharap sa paglilitis dahil sa naging papel nila at tila may benepisyo rin ang mga pangulo ng mga bansang ito tulad ng Russian Troika. Ang mga napatunayang nagkasala ay maaring makulong, habang habang-buhay na sentensya ay para sa pinakamabigat na kasalanan. Maaring gamitin bilang parusa ang multa at kumpiskasyon ng ari-arian at ang makokolektang pera ay ilalaan sa pondo ng kompensasyon para sa mga biktima ng krimen ng agresyon ng Russia. Gayunpaman, ang hatol in absentia ay may ipapatupad lang kung ang nasasakdal ay padalos-dalos at ilalagay ang sarili sa kamay ng espesyal na tribunal. At kung magpasya ang mga nasasakdal na humarap ng personal, maaari nilang iapela ang kanilang orihinal na sentensya sa harap ng mga korte. Kung ganito naman ang kaso, ang malinaw na tanong ay kailangang itanong, ano ang silbi ng espesyal na tribunal? May ilang dahilan. Una, tungkol sa mga parusa. Totoo, sina Putin at mga kasamahan ay di makukulong maliban mahuli ng tribunal. Ngunit maaring maging problema ang pinansyal na parusa. Oo, hindi sila magbabayad ng multa, pero pwedeng kumpiskay ng ari-arian ng mga nahatulan. Malamang nakasama dyan ang mga ari-arian nila sa alinmang bansa na lumagda sa tribunal. Ibig sabihin posible na ang mga na-freeze na pondo ng mga individual sa labas ng troika ay maaring kumpiskahin at ibigay sa Ukraine. Kung gusto ng mga nahatulan na mabawi ang mga ari-arian na yon, kailangan nilang humarap sa paglilitis at patunayan ang kanilang pagiging inosente. Kinakatawan din ng tribunal ang pagsasara ng puwang sa jurisdiksyon ng ICC, na noon ay naging dahilan kung bakit imposibleng usigin ng sinuman sa Russia sa krimen ng agresyon laban sa Ukraine. Sabi ng Global Rights Compliance, tanging mga tribunal sa Tokyo at Nuremberg lang ang matagumpay na nakapag-usig ng krimeng ito mula nang may kodigo ito noong dekada 1940. Maraming ilikang entidad mula noon tungkol sa mga krimen sa digmaan, pero wala sa kanila ang may universal na jurisdiksyon sa krimen ng agresyon. Wala rin itong universal na jurisdiksyon, pero pinupunan nito ang mga limitasyon na naglalagay kay Putin at kasabwat niya sa panganib na mapanagot sa kanilang mga krimen. Hindi maaaring malitin ang epekto niyan.
Ang ibig sabihin nito ay ang galaw ng lahat ng individual na maaaring maging target ng bagong tribunal ay labis na nalimitahan. Bawal nang bumiyahe sa Germany o France ang Russian general o politiko sa digmaan sa Ukraine. At di na rin nila maitago ang ari-arian sa mga bansang pumirma sa tribunal. At kung madadagdagan pa ang mga pangalan sa listahan, na posible dahil bukas ito sa mga bagong lumalagda, ang mga kriminal ng digmaan ng Russia ay lalo pang magiging hiwalay at limitado sa sarili nilang teritoryo. Dagdag pa rito ang mensaheng ipinadala ng tribunal kay Putin. Noong Disyembre, sinubukan ni Putin makipagkasundo sa Europa. Sinabi niya na hindi magsisimula ng digmaan ng Russia sa Europa kung igagalang ito ng kanluran. Itinanggi ni Putin na plano niyang salakayin ang ibang bansang Europeo bukod sa Ukraine at tinawag itong kalokohan. Isa itong lantad na pagtatangkang makuha ang simpatya. Sabi ni Putin, itigil niyo ang suporta sa Ukraine at hindi sasakupin ng Russia ang mga bansa niyo. Isa na naman itong pagtatangkang maghasik ng pagkakabaha-bahagi at manipulahin ng kwento sa Europa. Ang 300 pumirma sa espesyal na tribunal, karamihan ay kanluraning bansa sa Europa, ay malinaw na tumanggi sa alok ni Putin. Sinasabi ng Europa na siya at ang marami niyang kasabwat ay mga kriminal sa digmaan. Nagkasala rin sila ng krimeng kasing tindi ng ginawa ng pinakamasahol sa Nazi na nahatulan. Kung iniisip ni Putin kung pwede pa siyang tanggapin ng Europa at kanluran, malinaw na wala na siyang pag-asa dahil sa tribunal na ito. Sa huli, may mahalagang punto ang Kyiv Independent tungkol sa tribunal na ito. Hindi lang ito tungkol sa Rusya, pati rin sa pagkilala sa Ukraine. Ang pagkakaroon ng tribunal ay patunay ng suporta ng karamihan sa Europa at ilang bansa sa labas ng kontinente sa Ukraine sa pagbatikos kay Putin at sa kanyang mga kasama. Maaring bigyan ng espesyal na tribunal ng boses ang mga walang boses at, kung magtagumpay, makapagbigay ng kompensasyon sa mga naapektuhan ng malulupit na ginawa ni Putin sa Ukraine. Hindi lang pag-aresto sa mga kriminal ang kaya ng ganitong tribunal. Binanggit ng Kyiv Independent ang Legal Action Worldwide o LAW na kumatawan sa mga nakaligtas mula sa Rohingya sa Myanmar na tinanggalan ng pagkamamamayan noong 1982 at 82 at dumanas ng matinding karahasan. Ang gawain ng law ay nagbigay daan sa mga nakaligtas at mga saksi ng karumaldumal na krimen na yon na makarating sa International Court of Justice upang maibahagi ang kanilang kwento. Noong Enero 2026, nagkaroon ng pagdinig sa korte ukol sa merito at maaring magsilbing gabay ang mga testimonya upang mas marami pang boses ang marinig sa mga kasong kriminal na may kinalaman sa mga karumaldumal na krimen gaya ng pananakop sa Ukraine. Para sa Rusya, ang lahat ng ito ay nangangahulugan na 12 ng mga bansa ang tumutugis na mismo kay Putin at sa kanyang mga kasabwat. Naghihintay na ang mga selda ng bilangguan. Tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung gaano kaepektibo ang bagong espesyal na tribunal sa pagpuno ng mga iyon. Maaring may sama sa listahan si diktador ng Belarus, Alexander Lukashenko, para sa posibleng pag-uusig. Halos pinadali ni Lukashenko ang kaso para sa tribunal. Nababaliw siya habang naghanda sa digmaang di naman para sa kanya. Tuklasin ang ginagawa ng Belarus at epekto nito sa Ukraine sa aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang aming mga pagsusuri sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.